Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang utang mindset ay isang malaking hadlang sa pag-unlad ng ating buhay. Sa simpleng salita, ang utang mindset ay ang pananaw. Pananaw na ang pagkakaroon ng utang ay normal at walang masama dito. Pero sa totoo lang, ito ang nagiging dahilan kung bakit marami sa atin ang nananatiling mahirap. Isipin mo, kapag may utang ka, ang iyong isip ay nakatuon sa pagbabayad ng mga ito. Ang mga kita mo ay napupunta sa mga interes at bayarin, imbis na sa mga bagay na makapagpapabuti sa iyong sitwasyon. Parang isang gulong na umiikot, pero hindi ka umausad. Ang utang ay nagiging isang bilog na walang katapusan. Maraming tao ang nag-iisip na ang utang ay solusyon sa kanilang problema. Halimbawa, kapag may emergency, madalas tayong bumabalik sa mga credit card o nagpapautang sa mga kaibigan. Pero ang tanong, ano ang mangyayari sa susunod na buwan? Ang utang ay nagiging isang cycle na mahirap talikuran. Sa halip na mag-ipon para sa mga pangangailangan, nagiging ugali na ang pag-asa sa utang. Isang magandang halimbawa ay ang pagbili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Madalas tayong bumibili ng mga gadget o damit na sa tingin natin ay makapagpapasaya sa atin. Pero sa huli, ang mga ito ay nagiging pasanin. Ang mga bagay na ito ay nagiging dahilan ng utang at sa halip na maging masaya, nagdadala ito ng stress. Kaya naman, mahalaga ang tamang pag-iisip. Dapat nating baguhin ang ating pananaw. Sa halip na umasa sa utang, dapat tayong matutong mag-ipon at magplano. Ang pagbuo ng savings ay hindi madali, pero ito ang susi sa tunay na kalayaan sa pinansyal. Kapag may ipon ka, mas madali ang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Hindi rin masama ang mangarap, pero dapat nating tanungin ang ating sarili. Kaya ko bang bayaran ito? Kung hindi, mas mabuting maghintay at mag-ipon. Ang mga pangarap ay dapat na nakabatay sa ating kakayahan, hindi sa utang. Ang utang mindset ay isang mentalidad na dapat nating labanan. Sa halip na maging biktima ng utang, dapat tayong maging mga tagapagtanggol ng ating kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga bagay na mayroon tayo, kundi sa ating kakayahang pamahalaan ang ating mga pinansyal na desisyon. Sa huli, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Kung nais nating umunlad, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa utang. Magsimula tayo sa simpleng hakbang at unti-unting makakamit ang tunay na kalayaan sa pinansyal.